Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about sa ah, pagpopro na lang or pagkuha ng mga babaeng bayaran. So, kung iisipin mo kung sa beta box side ka ng hypergamy is hindi rin naiiba yung pagkuha ng babaeng bayaran or pagpopro sa pagbe-beta box. Ang advantage pa dito sa pagpo-pro is transaction lang talaga at 100% guarantee na bibigyan ka talaga ng SCX. Tsaka iba-iba pang putahe. Kung gusto mo ng chubby, pwede mong maghanap ka ng chubby na babayaran mo. Tapos kung gusto mong petit, gusto mong sexy, gusto mong kolehiyara. So yun yung advantage ng pagpo-pro. At makaka-focus ka pa sa pagpapapera. Kasi ganun din naman, nauubos oras mo, di ba? Kaysa yung makatagpo ka ng babae na uubusin yung oras mo, kagaya ng sinasabi ko, time wasters. Yung manipulative time wasters na i-entertain mo nang i-entertain. Tapos nagre-reach out lang sa'yo pag bored siya. Tapos, ilang buwan kayo magpapalitan ng chat. Meron ako nakita nun sa FB page eh. Nabobore lang yung lalaki, tapos sabay nakikipag-chat siya sa babae. Hindi siya nag-expect na seryosohin siya. Pero yun nga, na-attach yung lalaki. Sabay, yung babae at that time is single. Tapos sabay, yung balak na niya magtapat na gusto niya yung babae is meron ng boyfriend yung babae. So, pag yan yung habol ng babae, chat-chat, palitan, huwag ka na mag-expect, hindi effective yan. Na-try ko yan sa first girlfriend ko, hindi rin tumagal, 3 months lang. Basta palitan ng chat, tas matagal, hindi yan mapupunta sa romantic relationship or sabihin na nating SEX. Kung makachamba ka man, nabigyan ka ng SEX is hindi rin siya tatagal, saglit lang din kasi nga nakategorize ka na. So, kailangan yung mga lalaki, malaman nyo yung categorization ng babae. Similar din yan sa'yo. Ikaw lalaki ka, wag kang plastic. Meron ka rin yung categorization. Kinakategorize mo yung babae sa dalawang klase. Wifey material, tsaka yung hoe. Pero, dinibunk na ni Alan Roger Curry yan. Lahat ng babae ay same. Sa Red Pill din, sinabi rin nila yan, all women are the same. So, walang unicorn. Alisin mo na yan sa utak mo. Na yun the one, ganyan. Tapos sabay pinagtagpo, sabay nagkaroon ka ng 190s. Alam mo, yung 190s na yan, ano lang yan eh, kulang ka lang sa sa Jackal. Yung kaka 190s mo, magbayad ka na lang ng babaeng bayaran or manood ka ng porno na yung trip mong fetish mo, yung mga gandang babae is pag nagkaroon ka ng nilabasan ka, magkakaroon ka ng post-nut clarity mo, mawawala yung 190s mo. Kaya naman nagkaka 190s yung mga lalaki kasi minamanipulate sila ng babae. Ini-string sila. Tawag doon yung parang push and pull. Babae gumagawa sa inyo ng push and pull. Yung hot and cold na sinasabi nyo. Sinabi ko na yun, wala naman talagang game eh. Yung hot and cold, babae gagawa sa inyo yan kung tanga kayo. Kung nakikita ang kanyang beta provider, gagawin niya sa iyo yung hot and cold. Kala mo ikaw gagawa. Sabi na sa Red Pill, naku, effective yung hot and cold. Naku, hindi, hindi totoo yan. Looks lang talaga ang basehan. Yung hot and cold na yan, babae gumagawa niyan. Kaya kala mo umi-effect. Ang dami kasi nagpapaniwala ng mga game-game eh. Kabullshitan lang yan. Kaya mas maganda, proponent talaga ako ng direct approach para magkaalaman na talaga na So yun nga, biruin mo yung pros and cons ng long-term relationship tsaka sa pagpupro. Sa pagpupro rin, meron ding willing dun magpaanak. Lalo na yung mga may epiphany face na, yun nga lang, matataba, chubby. Or yung pangit, willing talaga na Marami kasi nagsasabi, may condom, hindi raw feel
Kung isipin mo yung condom is kasangkapan yan, di ba? Ano ba yung pepe ng babae? Kasangkapan lang din para labasan ka. Depende na lang yan sa perspective mo. Kasi ako, kung nagkukondom ako, oo, may less sensation, pero ganun pa rin ang goal eh. Labasan ka lang din naman talaga ang goal eh. Yun lang talaga goal. Kung realistic ka mag-isip hindi yung talagang, gusto ko kasi ramdam. Kaya nga ano eh, nagbago na ako ng pananaw na mas maganda pataas, mag-focus ka na lang pumera tapos mag-pro ka na lang talaga. Kasi dadagdag ka pa dun sa mga orbiter tapos sabay sa mga uhaw na lalaki ang bibigay ng free attention. Pinapakilig mo lang sarili mo, wala pang kasiguraduhan ng sex, di ba? Kaya ganyan yung mindset talaga na maganda na kunwari may trip kang babae, tapos direct approach mo, hindi ka namang gusto, di move on. Kung at least di ka nagsasayang ng oras, hindi ka naglalagay ng expectations, hindi ka naglalabas ng pera masyado, hindi ka nakikipag-chat sa mga nonsense, which is, mostly naman talaga ng lalaki, ayaw naman talaga makapag-chat sa mga babae, ginagawa lang nila yan dahil sa possibility of sex. Basahin niyo yung libro ni Alan Roger Curry na yan, yung Possibility of Sex, mamumulat mata niyo. Nasa kalahati na ako ng book, matatapos ko yan ngayong araw na to o bukas. Kasi off ako eh. So yun, magpalawa kayo ng knowledge nyo, tsaka wisdom, manood kayo ng mga ganitong type, tsaka red pill, mga ganyan. So yun nga, biruin mo, meron mga pro talaga na willing na magpaanak na yun nga lang, mamimili sila, at least average man lang. Or talagang may upper hand talaga sa looks, yung pogi talaga. Na So yun lang talagang advantage. Saka at least nakafocus ka sa pera mo. Pag nagkapera ka, biyayaan mo yung sarili mo, bigyan mo na regalo, na pokpok. Regaluhan mo yung sarili mo ng pokpok. At least di ka nakikipag-compete dun sa ibang tao, sa mga beta male na ang pangit naman ng treatment sa kanila. Realistically speaking talaga, mas maganda mag-pro. Ako nga, dyan na rin route ko dahil sa age pill eh. Ayoko na mag-effort na makipag-compete pa. Tangina, bigay mo na sa mga bata yan. Kung ikaw matanda ka na, huwag ka na makipag-compete. Bigay mo na sa bata yan. Oo, nagda-direct approach ako. Pero yung talagang lumalapit sa akin, meaning na lumalapit, sila yung lumalapit. Kuwari nakaupo ako, lalapit sila, tas may kipag-usap. Syempre, ano bang purpose nun? Manipulative time waster. So, ang gagawin mo dun, dahil wala ka namang intention na sayangin oras mo at kunin yung oras mo. Syempre, solo time mo yun, di ba? Kakain ka or may kinig ka ng music, biglang may lalapit na babae, tapos may kipag-chit-chat ng nonsense, di ba? So, ang sinasabi ko, yung lumapit sa'yo para kunin yung non-sexual attention mo. So, kung hindi ka nakaka-receive ng ganyan, talagang 100% mag-pro ka na lang talaga. Kasi ako nakakakuha pa rin ako niyan. Sa bagay kasi yung field ng trabaho ko napapaligiran kasi ako ng babae. So, hindi rin talaga may iwasan na may mga ganun. Pero alam din naman ng mga babae ito na ganito na talagang malaki na talagang gap ng lalaki at babae. Lalo na dito sa western country. Buti pa nga dyan sa Pilipinas, nag-uusap pa kahit papano eh. Pero mukhang doon na rin to papunta. Na So, pag may mga ganun, dun mo na lang i-grab yung opportunity or i-direct approach mo na kaysa naman sa sayangin yung oras mo sa mga nonsense na usapan, di ba? Tapos pinapakilig mo lang sarili mo. Paano ko yung nag-approach sa'yo, crush mo, di ba? Trip mo, tapos sabay, hindi ka naman pala trip. Pinakilig mo lang sarili mo, pinahirapan mo sarili mo. Tapos yun, kaya mas maganda mag-pro na lang. Actually, dagdag din pala. Ito ay didibang ko yung body count Di ba yung iba hindi nila kinukonsider yung pagpo-pro. Ako kinukonsider ko yan. Body count is sexual intercourse. So, kahit makipag-sexual intercourse ka sa pro, considered siya as body count. So, yung mga ibang red pillar na nagsasabi na mayabang, hindi nila kinukonsidered na body count yung pro. Diyan, mali yung na yan. Ang definition ng body count talaga is yung mga nakasex mo na babae. So, included na dyan yung pro.
Kaya nga mas maganda ngayon, ah, 'di ba beta male revolution, mas maganda mag-pro na lang talaga. Lalo na yung mga kaedad ko, mga 30 na. Mas maganda patasin niyo yung body count niyo mag-pro kayo. Para para kung wari man, biglang may nag-hit sa inyo na babaeng kupas, tinanong kayo ng ano, at least conceited ka na dahil may 300 body count ka na, eh, 'di ba? Conceited ka na, hindi ka na yung, kasi mahahalata pag nagsisinungaling ka, eh. Eh, yung pagpo-pro ba, body count pa rin yan, nagsisinungaling ka ba dun sa babae? Pero hindi mo sasabihing pro, ah. Hindi mo sasabihing pro, wala kang sasagutin na ano, pagsisinungaling. Nagsasabi ka lang ng totoo. So, biruin mo, game din yung pagpo-pro. Nade-develop yung confidence mo niyan. Kasi biruin mo, magkaroon ka ng 300 na prostitute na natira mo. Body count na rin yan, considered yan. Marami kasi ibang delusional na lalaki na ma-pride na sabi, hindi, ayoko talaga magbayad. Etong ina, ayaw nila magbayad. Eh, puta, 6 months na silang naglalabas ng pera dun sa isa nilang target. Tapos hindi pa rin sila binibigyan ng SEX. Or kahit sabihin natin 3 weeks. 3 weeks, 3 weeks or 1 month, tangina, isang sweldo na yun. Kung nilapag mo na agad sa pro yun. Kaysa dun sa nilalabas-labas mo pa, pamasahe, chat-chat, kabulshitan. Tapos may kipagplastikan. Or kung friend zone naman, yung ibang mga friend zone na umaasa. Mga mukhang tanga, di ba? Pag friend zone ka na, hindi ka na makakawala dyan. Naka-categorize ka na dyan. Kasi nga, yun na talaga yung category niya. Parang kayo mga lalaki, tingin mo ba sa hoe, mataas body count? Magbabago paningin mo? Huwag mong lokohin yung sarili mo, ah. Huwag mong lokohin yung sarili mo. Malamang hindi mo siseryosohin yung mataas yung body count na babae dahil pagko-compare ka niya, ayaw mo maging nice guy finish last. So, ganun din yan sa babae. Yung categorization is final na yan. Once na-categorize ka niya na as beta provider, hanggang dun ka na lang. Pag na-categorize ka na niya ng pang fucking lang, hanggang dun ka na lang. Pero mas maganda yung fucking side kasi at least yung sa fucking na side is talagang napasa mo yung sexual attraction. Tapos pwede mong i-upgrade sa relasyon. Actually, kahit nga i-dump mo, wag ka na makipagrelasyon, papayag rin babae nun. Kasi talagang binigay niya, eh. Ibig sabihin, kasalanan niya yun. Tsaka gusto niya rin ma-satisfy. Yun lang naman reason nun bakit niya binigay na madali. Kasi inaalala niya rin yung satisfaction niya. Tsaka gusto niya mag-orgasm din. Yun lang naman yun, kaya binigay niya na mabilis. Na-debunk na rin yan. Walang emotional attachment sa SEX. Pag binigay ng babae yan, walang emotional attachment. Oo, nakaka-develop yan. Dahil sa connection pa rin. Kuwari, nag-SEX kayo, magaling ka naman makipag-SEX. Oo, makaka-attach din siya kung magaling ka. Eh kung hindi ka magaling, tapos wala pa kayong bonding, I mean yung bonding na parang friendship. Kasi yun yung formula ng love, eh. Yung ma-attach yung babae. Kaya nga yung mga long term, 'di ba, na-attach din sila sa beta male provider. Pero nag-cheat din sooner or later kasi bagsak sa sexual satisfaction yung beta provider. Bagsak doon. Kasi nga, yun nga, genetic. Bagsak. O, pwede naman sila ma-maximize nila yung potential nila. Pero ganun nga. Kasi yung treatment ng babae, 'di ba, lalaki ka, mag-a-adjust ka dun sa treatment ng babae. Eh kung wari, beta provider ka, average looking ka, ang treatment sa'yo is transaction lang talaga. So, malamang ang gagawin niya sa yung position is missionary at dog style lang talaga. Yan, dalawang yan. Tingin mo ba magagalingan mo sa dalawa? Chain reaction kasi to, eh. Chain reaction to, eh. Biruin mo. Binigay sa yung posisyon, ganun lang. Tapos hindi siya pumapayag sa mga iba. Tingin mo ba, gagawin mo yung best mo? Magagawa mo yung best mo? Kahit sabihin mo may alpha mindset ka. Kasi siya pa rin may control talaga, eh. Pag hindi siya pumayag sa mga gusto mong gawin, wala. Hindi mangyayari yung ginugusto mo. Kasi sa black pill,
treatment base sa looks. Pati yung sex part na yan, may treatment din yan. Kaya wag niyong paglaruan yung sarili niyo. Mga delusional kayo dito ng mga lalaki. Kaya nga mas maganda mag-pro na lang kayo kasi sa pro, dahil nagbabayad ka, kahit anong posisyon, alam mo yung fantasy mo sa porno, magagawa mo lahat yan. Magagawa mo lahat yan kasi bayad eh. Siyempre kung ayaw niya pumayag, position lang naman yan eh. Pera na lang yung mga swallow-swallow, which is ayaw nila yan, tsaka yung titirahin sa puwet. Pero yung sinasabi ko nga, yung mostly ng mga position, papayag yung mga pro na yan. Kasi nga, position lang naman yan. Wala namang naiiba dyan. Ang end result lang naman is orgasm. Actually, pagbibigyan ka pa nga ng pro na gawin lahat ng posisyon na gusto mo. Kasi nga, gusto kanyang labasan na agad para tapos na yung session nyo, alis na siya. Minsan nga ginagalingan nila eh na para at least na-satisfy ka, 'di ba? At least na-satisfy ka kaysa naman yung ka-sex mo sa LTR, tangina, starfish. Puro ganun na lang position, magsasawa ka. Tapos hindi worth it yung binabayad mo pagpo-provide. Realistically lang talaga. Kaya mas advantage talaga ang pagpupro. Magugulat ka ito. Maraming pamilyado na kasal, may anak, pero naghahanap pa rin ng mga babaeng bayaran. Kasi nga, ang treatment base sa looks. Ayaw nyo pa rin talaga Bakit yung mga may asawa naghahanap pa ng bayaran? Oh, bakit naghahanap pa ng bayaran yung mga yon? Kasi nga, hindi sila binibigyan. Kung bigyan man, starfish. Yun lang yun. Kaya naghahanap pa sila ng bayaran. Tapos nagsiselos yung mga asawa nila. Malamang, kagagawan mo yun dahil treatment mo sa kanya, ganun eh. Transaction lang talaga eh. Kung ganun lang, magbayad na lang siya ng pro. Biruin mo, married men to na talagang willing na magbayad sa mga babaeng bayaran. Kaya nga mas maganda, kaysa mag-compete pa kayo dyan sa mga beta male na talagang mga mahihina kokote, pumera na lang kayo at tataas pa body count nyo. Kaysa dun sa nag-stick to one kayo tas tumatanda, tapos yung treatment sa'yo yung pangit naman. Okay lang sana yung kasama na tumanda yung babae kung maganda yung treatment, di ba? Kaso, pag relasyon talaga, dahil babae picker, beta yan eh. Na-experience ko na yan kasi same ang pattern eh. Ang magiging submissive lang talaga sa akin is below lang talaga sa looks ko talaga. Hindi yung mga kasing pantay ko. Pag kasing pantay ko, hindi. Transaction yan. Kaya nga mas maganda mag-pro na lang talaga. Tapos at the same time pa, inuubos mo pa yung fertility time period ng mga pro. So yung mga prostitute na to, mga babae na bayaran na to, iskala nila panghabang buhay ang ganyang trabaho. Once na na-reach din nila yung wall, which is 30, wala nang lalaki na magbabayad ng pro sa 30. Masyado na matanda yan. Kahit nga 29, hindi nababayaran yung mga pro na yan. Walang willing na kumuha. Kasi, ang wall talaga ng babae is 26 above. Yan talaga yung Kahit sa China, di ba? Pag lumagpas ka ng 26, wala kang karelasyon, tsaka hindi ka pa kasal, leftover ka na. Pero sa pleasure side is ganun din 30. Magic age yan ng babae, magic age. Kahit prostitute ka, basta 30 ka na, pucha, wala ka talagang baka barating ka. Gagawin sa'yo 500 ka na lang, 300 na Kaya nga minsan yung ibang mga pro, nagsisinungaling eh. Yung age nila pinapababa nila, kahit 30 pataas na sila, nagsisinungaling sila kasi lizard brain to eh. Ayaw talaga ng lalaki ng mga 30 anyos na babae. Kahit ako eh, tinatanong ko sa sarili ko, ayaw ko talaga ng mga 30 anyos na pataas na babae. Kung makikipagrelasyon ako, kung may willing sa akin, hanggat maaari, 25 pababa.
Or kahit 27, 27 okay pa pababa na ano. Pero yung 30, no way. Tangina, mag-pro na lang ako. Ba't ako papatol ng 30, 'di ba? Ano ako, nice guy finish last. Alam ko yung game. Gagawa, aanuhin niyo yung mga pang-backup nyo, yung mga beta mail na ano. Sooner or later, dahil sa puro rejection, tapos sa may mga manosphere pa na nagpapakalat ng ganito, black pill, red pill, mga female nature, tsaka yung lookism, is magkakaroon na rin talaga ng beta male revolution. Pati beta male ayaw na magbigay ng non-sexual attention sa babae. Which is yun din yung sinasabi ko sa inyo na wag nyo na ibigay yung attention nyo. Kung ako sa inyo, kung puro kayo rejection, tsaka wala naman talaga kayong pag-asa, at katakot-takot na effort pag gagawin nyo at paglalabas ng pera sa babae is mag-pro na lang kayo. Kahit nga ako, dun na yung route ko eh. Kumari 40 plus na ako. Tangina, bakit ko papapahirapan sarili ko, di ba? Pumera na lang ako at mag-pro na lang ako. Bakit pa akong makikipag ano, di ba? Makikipag-compete. Paubaya ko na yan sa mga mga batang lalaki na may itsura. Sila na bahala dyan. Sayang, ganun din, nasasayang din naman oras na nila eh. Buti hindi ko rin ginawa yan kasi at least inani ko yung pag-aaral ko ng college. Kasi okay yung kinikita ko ngayon, at least may pang-cope ako. Eh yung mga ibang pogi, tangina, yayabang ka nga ng body count mo. Tangina, wala ka naman pang entertainment kung hindi ka successful di ba? Naka-reproduce or nagkaroon ng yung social construct na sinasabi natin, pamilya at anak. Na ano, meron din naman mga poging ganun hindi nag-aanak. Maling mentality yan na sinasabi nila yung mga pogi daw nang na-knock up. Actually, mga nang na-knock up yung mga below average kasi yun na yung chance nila Pero yung mga may itsura, hindi na na-knock up yan. Si Leonardo DiCaprio nga, hindi nga na-knock up. George Clooney. Yun yung pinapakalat nila na yung mga pogi nang na-knock up. Ang mga nang na-knock up ng babae is average looking, mga nagta-tag max, yung mga dominant na tag max, tapos yung mga below average na nagka-girlfriend lang ng first or second, inanakan na nila. Yun yung mga talagang nagpapakalat talaga ng lahi. Kasi once in a lifetime yung opportunity nila. Eh kung pogi ka, baka nga mag-condom ka pa kasi promiscuous ka na lalaki, 'di ba? Kasi sinabi ko na sa inyo yan, kahit pa na 5 babae tinikman mo walang condom na malinis, I mean wala silang STD, ikaw lalaki ka, hindi ka nagkapote, magkaka-STD ka. Kasi yung bacterial flora ng mga pepe na itong 5 babae na to is nag-contact sa'yo. So, halo-halo na yan. Magde-develop ng sexual transmitted disease. So, pagka promiscuous kayo mga pogi, nagko-condom yan. Huwag kayong mga tanga, hindi nang nanakap yung mga may itsura na yan, nagko-condom yan. Tsaka alamin nila yung history. Kung hindi man sila mag-condom, alamin nila yung history ng babae kung promiscuous ba yung babae o hindi. Pero yun nga, kahit na malinis yung 5 na hinit mo, is magkaka-STD ka talaga. STD sinasabi ko, hindi HIV HIV kasi blood yan tsaka mga body fluids. Pero yun nga, STD is multiple sexual partners. Doon nakukuha yan kasi halo-halong bacterial flora ng pepe in contact sa isang penis, di ba? Common sense lang yan. Kaya yung mga nang na-knock up, ayan, madebunk na natin rin yan. Hindi yan mga pogi lahat. Karamihan dyan, mga nag-tag max. Tsaka sa mga squatter area dahil kulang sa edukasyon, hindi marunong mag-withdrawal. Tsaka hindi marunong mag-pills yung babae. Kaya na-knock up. Tsaka usually yung mga ganyan, mga just be first din. Or may mga pogi rin na iba-iba. Kaso bira lang naman talaga pogi Kahit nga sa classroom nyo, magtingin kayo sa classroom nyo sa
ng high school or college, wala naman kayo gaano makikita na may itsura talaga eh. So yung mga nakaka-knock up na yan, hindi naman talaga majority pogi yan dahil konti lang naman talaga yung pogi. Tsaka kung promiscuous nga yung pogi, magko-condom talaga yan. So, yun na nga, mas maganda mag-pro na lang talaga. Hindi yan naiiba sa long term, mga beta meal provider. Tsaka orbiter, sasayangin pa oras nyo. Tsaka ganun din, biruin mo, pinapakilig mo lang sarili mo. Kagaya kahapon pagpasok ko, kasi hindi ako nakikipag-chit-chat sa babae. Kasi binibigyan ko sila ng boundary na since hindi kita makakantot, wag mo akong kausapin dahil papakiligin mo lang ako tsaka kukunin mo lang attention ko eh. Okay lang sana kung sa trabaho. Kung interrogate ka, sabihin sa'yo, oh, ba't wala ka pang asawa, anak? Usually, ganyan yung mga tanong nila eh. Tapos sabay mga i-interrogate ka. Pag ganyan, tahimik lang ako, hindi na ako umiimik. Hindi ko sila binibigyan ng ano. So, sila na rin talaga lumalayo. Kagaya kahapon, meron ako nakitang lalaki. Nakita ko na yan last week, kinuha niya yung number nung cleaner. Tapos, kada kita nila nag-uusap sila. Tapos naisip ko, wala na, nakakategorize na to sa friend zone. Kasi hindi niya dinidirekta eh. So, sinasayang lang oras. Tapos after nila mag-usap, wala na, tayo lang yung lalaki, alis na. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Actually, ang success talaga na may hit mo yung babae, hindi kayo nag-uusap. Alam mo yung mga fuckboy talaga sa mga nasa trabaho, yung mga natira nila, hindi nila kinakausap. So, since nakita ko tong lalaki na to, nakikipag-usap sa babae, tapos tawanan, friend zone to. Kasi kung natira niya yung babae na yun, hindi mag-uusap yan, discreet yan. Yun yung mga palatandaan na Kasi naobserbahan ko rin yan eh. Kagaya nung FWB ko dati, yung mataba. Kaibigan siya ng kaibigan ko. So, hindi kami nag-uusap na talaga. Pero nagalaw ko siya. Hindi kami nag-uusap. Sabay, ganun din yung katrabaho ko na lalaki. Yung na-hit niyan dalawa na katrabaho ko is hindi sila nag-uusap. Tungkol lang talaga sa trabaho. So, pag may nakita kayong lalaki na madaldal, tapos nakikipag-usap sa babae is social lang yun. Parang ginagamit lang yung lalaki as friendship or social validation lang. Parang ganun. Or non-sexual attention. Kinukuha lang yung non-sexual attention niya. Kaya mas maganda ganun na talagang kuwari nakuha mo number, yayahin mo na agad. Hindi yung pabagal-bagal ka para magkaalaman na, di ba? So, since nakita ko siya, consistent na ikipag-usap, kala niya ubra yung ganun. Hindi ubra yan. Tangin. Since nag-uusap sila ng wala na. Friend zone na siya, nakakategorize na siya doon. Hindi na siya makakawala doon, kala niya. Kala niya makakaano. Ako sa kanya, mag-pro na lang siya. Promise, mag-pro na lang siya. Actually, yung kaibigan ng kaibigan ko, na na-hit ko na kay FWB dalawa, yun yung niyaya ko na uminom eh. Nagdodota kami nung dalawa kong kaibigan na lalaki. Sabi ikaw silent killer ka. Siguro tinira mo to si ganyan. Sabi gano'n. Ako tahimik lang naman ako. Hindi ako umiimik. Na yan. Pero feeling ko, yung babae, ini-spill ko ni kwento. Kasi biglang umopen sa kanya yun eh. Tapos isang beses lang naman nagtanong na gano'n. Na silent killer daw ako. Sabing gano'n. Minsan nga pinagtripan pa nila ako eh. Ginamit niya yung girlfriend niya na i-chat ako. Tapos sabay para kunin yung non-sexual attention ko. Tsaka kung paano ako kumilos, mga ganyan. Dati nagsisimp pa ako sa chat eh. Yun nga rin yung mali ko. Kaya nga sinishare ko dito para hindi nyo na maano. Kasi yung chat-chat, since nagchat-chat kayo may palitan, wala na friendzone na yan. Kaya hindi maganda yan. Huwag kayo makipag-chat sa babae. Na ganun din sa sa trabaho or social circle.
Ang makikita mo talaga nakaka-hits, hindi talaga nagchat-chat yan, hindi nag-uusap talaga ng personal na ano. Kaya yun yung nilalagay kong boundary na sa mga katrabaho ko, na wag mo akong pakiligin. Lumayo ka sa akin. Wag mo akong pakiligin, hindi naman kita matitira eh. Parang yun yung nasa mentality ko. Actually, effective yun kasi biruin mo, may nag-approach sa akin sa supermarket, may nag-approach din sa akin dito na ano, effective yun, promise. Kasi self-respect yun eh. Ibig sabihin, masaya ka sa self-company mo. Ibig sabihin, masaya ka sa sarili mo. Tapos sabay, yung babae mo curious, may inggit. Tapos sabay, gusto niyang pumasok sa buhay mo, di ba? Gusto niyang guluhin yung buhay mo. Which is promise, pag may babae ka talaga magulo buhay. Kasi nga, gusto niyan constantly entertainment, drama. Kaya nga inib ako na strategy ko eh. Dahil, kumari, gusto naman na talaga nila ako, magfo-focus na lang ako sa short-term relationship talaga. Which is ons lang tsaka FWB. Or mag-pro na lang din ako. Parami akong pera, tapos magpo-pro ako. Patasin ko body count ko na 100. Actually, yung pro short-term relationship din yun. Transaction yun eh. Kaya yung mga nagsasabi na ibang red pillar na hindi nila kinukonsider as body count yung pro, ulul. Nang shaming tactics lang kayo dahil kayo gusto nyo paghirapan. Naiinggit kayo dun sa realistic na lalaki na talagang ayaw makipag-compete. Bakit ka makikipag-compete, di ba? Tanga-tanga mo naman. Makikipag-compete ka, ang dami-daming lalaki sa mundo. Hindi ka special. Kahit nga ako may upper hand na ako sa looks, di ko iniisip na special ako eh. Iniisip ko may mas bata pa sa akin, na mas pogi, mayroon pa mas matangkad sa akin, meron pa kahit na may tsura ako, hindi ako yung talagang typical na talagang type ng babae, ibang ngilan lang. So, wag nyo isipin na special ka na tangina kailangan ko mag-compete kasi ano, maling mindset yan kung ginagawa mong priority yung babae sa ano, yung yung validation niya yung inuuna mo. Tapos gusto mo makapasa sa kanya, magustuhan ka, 'di ba? Yun kasi iniisip ng lalaki na gusto nila magustuhan sila ng ano. Eh kaya nga pinapakalat ko yung lookism para maging conceited kayo kahit na pangit kayo or average looking kayo na hindi nyo gawin yung mga ganyan pagsisim. Tsaka na iisipin nyo magustuhan kayo ng babae. Eh, looks lang naman talagang basehan eh. Yan yung gateway na talagang dami pang nagko-cope talaga na kailangan anong tawag dito, matikas, maporma, kung ano-ano pang kabulshitan. Hindi naman talaga yan yung talagang physical appearance talaga. Yan yung nagbibigay talaga ng ano eh, sexual desire or attraction based on physical. Kaya nga sinasabi nila malakas sex appeal. Sex appeal, meaning nun. Kahit nga yung sub 5 ko na ka-LDR eh. Sa iba, pangit siya. Pero para sa akin, malakas sex appeal niya para sa akin. Kasi sexy siya. Yun lang yun. Promise sexy siya. Sa kanya nga ako naka-apat eh. Na-break ko yung record. Usually, 3 lang talaga ako kahit pa nung prime age ko. Pero sa kanya na-break niya. Ibig sabihin, malakas yung sex appeal niya sa akin. Kaya ganun. Tsaka sino ba naman hindi gaganahan? 13 years yung age gap, 'di ba? 36 ako noon, siya 23. Oh, 13 years. O talagang kahit pa sabihin mong may erectile dysfunction ka, mawawala. Pero wala akong ganun na wala akong erectile dysfunction. Pero kung yun nga sinasabi ko, kahit pa na meron kang erectile dysfunction, mawawala dahil bata yung kapartner mo eh. So, paano? Mas maganda talaga mag-pro na lang. Tsaka yung mga matatanda rin na gusto pang mag-compete sa mga bata or sa mga ano, pwede naman kung may lumalapit sa inyo. Pero kung wala, mag-pro na lang din kayo. Kaya naman ako nakaka-hit ng mga bata pa kasi sila yung lumalapit eh. Kasi
Tsaka sa field ko, wala naman lalaki, wala rin talagang competition. Kaya naman lumalapit babae. Tsaka nga pala dito sa bansa na to is kada 10 na babae is 9 lang yung lalaki. So mas marami yung babae dito sa bansa na to kumpara sa lalaki. So ibang demography to, kaya ganun. Pero mahirap dito, west dito, marami single na lalaki. Kahit pa sabihin mo na mataas yung percentage ng babae na ratio sa demographic Marami pa rin single dito na lalaki. Kasi ilang katrabaho na na-meet ko sa yung last year pa, 2019. Mga single sila. So paano, yun lang, peace.